ng pagbubuntis hanggang sa makapanganak na siya. Nang ba na merong madre na nabuntis kahit siya ay hindi nakikipag o siya ay pa? At ito ay ang kwento ni Sister Josephine at ng kanyang anak. Noong 1700s, meron ngang nabalitaan na isang madre na buntis. Pero sabi niya, paano nangyari ito? Hindi naman ako nakikipag-ano. Noong pina-examine siya at pina-check up, doon nga nakita at na-confirm na siya ay isang birhen pa. At wala talaga, hindi siya nakipag-ano. Pinagpatuloy ni Sister Josephine ang kanyang pagbubuntis hanggang sa makapanganak na siya. Nanganak nga siya ng batang babae, pinangalanan niya itong si Maria. Namatay si Sister Josephine nung pinanganak niya si Maria. Inalagaan ng mga madre si Maria hanggang sa lumaki na rin ito at naging madre na nga rin siya. Kaya lang noong 32 or 33 years old siya, nalaman niya na siya ay buntis din. Kahit hindi siya nakikipag-ano, nabuntis siya. Kagaya ng mama niya, hindi nakipag-ano pero nabuntis. Nagkasakit si Sister Maria at namatay. Kaya sinabi, pinugutan daw siya ng ulo at tinabi yung ulo niya. Ayan daw yun. Pati yung dugo, pati yung buhok. At ayan nga daw ang ginawa nila. Hindi ko sure kung yan nga talaga yung totoong story dyan sa ano na yan, pero yan yung kwento-kwento. Alam nyo ba na merong madre na nabuntis kahit siya ay hindi nakikipag o siya ay Kinain ang bisita sa kasal sa Palawan. Ito ang wedding cannibalism case ng Palawan. Nangyari ito noong 2004 sa Nara, Palawan. Mag-ingat sa mga sinasamahan nyo. Kasi nagkaroon ako dati ng kaibigan na bigla na lang naglaho. At ngayon, hindi ko alam kung totoo ba siya o isang maligno. Story time! Nung bata ako, mahilig akong makipaglaro sa mga bata sa labas ng bahay namin. Minsan, naglalaro kami ng habulan, ng patintero, o kaya naman, tagu-taguan. Meron kaming naging kaibigan dati na ang pangalan ay Earl. Nakatira siya sa isang puting bahay, mga ilang kanto mula sa bahay namin. Masaya naman siyang kasama, parang kagaya lang ng iba kong mga kalaro. At ang maganda doon, mabait pa yung nanay niya. Lagi kaming iniimbita sa loob ng bahay nila. Siguro nakailang beses na kami doon kasama ng iba kong mga kalaro sa loob ng bahay nila. Yun nga lang, hindi kami umaabot ng dilim dahil kailangan na naming umuwi at magagalit na yung mga magulang namin. Pero isang beses, sinabihan kami ng nanay ni Earl na magpaalam daw kami sa mga magulang namin. Sabi niya, magstay daw kami sa bahay nila